Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan. So, ito po yung second part ng ating sermon series, What Jesus Wants from Us. Humble Service, the Mindset of Christ. Sabi po sa Philippians 2, verse 1 to 11, hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko, magkasundot kayo at magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo ang pananaw nyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sa pagsamba sa Kanya, at kikilalanin ng lahat na si Jesu Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ayan. Tayo po manalangin, aming Diyos sa dakila sa lahat. Maraming salamat. O Diyos, ibibigay mo, Panginoon, pangunawa sa bawat isa upang lubusan namin maunawaan ang lahat ng nais mong sabihin sa bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, Panginoon, na patuloy mong buksan ang aming puso't isipan, ang aming mga tainga, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng espesyal na mensahe sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na may gagawin kang kamangha-mangha at kahanga-hanga sa bawat buhay na naririto at nakikinig, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, Panginoon, na may bahagi namin sa lahat ng tao ang mga nais mong sabihin sa amin ngayong umaga. Inaalay namin panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, merong isang pastor na nagpunta siya sa isang malaking church, tapos nag-aabang siya ng mag-welcome sa kanya. Tapos, ang napansin niya, pagpasok niya, yung pastor ng church ay wala sa VIP seat. No? Ang ginagawa ng pastor ay nag-a-assemble ng upuan, nag-aayos, no? Tapos, nag-aabot ng bottled water dun sa mga volunteer. Tapos, ang ginawa niya, nilapitan niya yung pastor, tapos sabi niya, "Pastor, bakit mo ba ginagawa yan?" Sumagot yung pastor, sabi, "Because that's what Jesus would do." Iyon. Ayun yung sinabi ng pastor. No? Mga kapatid, ngayon sa mundo, makikita natin lahat gustong maging leader. No? Ito yung yung alam natin, di ba, bilang Kristiyano, alam natin, lagi tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, no, na mag-lead. No? But then, meron akong isang natutunan, no, lalo kapag ikaw ay nagtatrabaho. Nung diyan sa pagtatrabaho ko sa PL Moon, na-realize ko nung part na ayaw kong maging leader o ayaw kong mag-lead, no, tuwing ayaw ko na, no, doon ka binibigyan ng Panginoon ng mas lalong pagkakataon to lead, no. Ibig sabihin, ngayon sa mundo, nagpapaunahan, naghahatakan pa nga yung iba para maging leader, no, o maging boss, no. Pero there will be time na kapag ikaw ay hindi ka nakipag-unahan, hindi kayo nakipagkarera para doon o makipag-agawa ng posisyon, magugulat ka na lang, si Lord na mismo gagawa ng paraan kahit sa point na ayaw mo na mag-lead, no. May mga pagkakataon sa buhay natin na di-discourage tayo or kung ano mang nangyari sa buhay natin. Pero si Lord tinuturuan tayong maging humble bago tayo mag-lead, no? Ibig sabihin, minsan nakikipag-unahan tayo, nakipagpaligsahan tayo,
pero yung heart natin hindi pa ready. No? Hindi pa ready to lead. Nililigtas lang tayo ng Panginoon sa pagkakataong yon. Pero sa oras nang na-realize mo ng lahat ng bagay, na parang tinanggap mo na ayaw mo na mag-lead, no? Si Lord na mismo yung gagawa ng paraan. Ibig sabihin, alam ni Lord na ready ka na to lead. No? Kaya, sa mundo ngayon, na kukunti lang yung gustong maging servant, lahat gusto maging leader. No? Ito yung naging kultura ng mundo. Climb to the top, get the best seat, be served. No? Minsan gusto natin pagsilbihan lang tayo. Diba? Gusto lahat ng tao pag pinagsisilbihan. No? Ang kukunti lang talaga yung taong gustong mag-serve. No? Iilan lang yon, no? Pero ang kultura ng langit, go low, take the towel, and serve. Sabi niyo nga, go low, take the towel, and serve. No? So, ano ba yung towel na yon, no? So, malalaman natin. Dito sa Philippians 2, makikita natin yung gusto ni Jesus mula sa atin, no? Yung humble service. Sabi niyo nga, humble service. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil yun yung nasa puso ni Jesus, no? Yung humble service. Yan, simulan na natin sa unang puntos. The example of Christ's humility. Wala naman tayong best example maliban kay Jesus, no? Kaya si Jesus lang talaga. Yan nga sabi ni Apostle Paul, no? Sabi, your attitude should be the same as that of Christ, no? Bakit? Di ba sinabi sa verse 6, kahit yung katangian ng Diyos na sa kanya, di ba? Siya ay Diyos, pero hindi niya pinilit yung kanyang rights, di ba? Kahit pwedeng karapatan naman ni Jesus 'yon. Ano pa? No? He took the form of a servant, not a king in luxury, no? No? Isipin niyo, di ba? Siya may lalang ng langit at lupa, pero anong ginawa niya, di ba? He took the form of a servant, kahit no, kagaya natin, no, mukhang servants tayo lahat, no. Ayun yung inanyo ni Jesus na pwede naman siyang maging greatest king, di ba? Pagdating niyan, first coming, no. Pero hindi, no. Pinili niyang maging humble, no. And he humbled himself even to the point of death on the cross, di ba? Pwede naman siya magyabang doon o magpadala ng mga libo-libong anghel para puksain at hindi na siya maipako sa cross, di ba? Yung mga dumura sa kanya, yung naglatigo sa kanya, di ba? Lahat ng nangutya sa kanya doon habang papunta siya ng doon sa cross ng Kalbaryo, di ba? Lahat niyan pwede niyang ilabas yung galit niya, di ba? Pero hindi niya ginawa. He humble himself. Yan. Kung si Jesus mismo na may lahat ng kapangyarihan, di ba? Siya ang may lalang ng langit at lupa, ay piniling maglingkod, paano tayong mag-e-excuse? Di ba? Anong excuse natin kung si Jesus na yon, di ba? Minsan ayaw nating gumawa ng maliit na bagay, no? Pero napansin ko sa Ministry ng Send the Light, no, lahat ng members na naging leaders na ngayon ay nagsimula sa humble beginning o sa maliit na ministry. Yung tipong tagaligpit lang ng upuan, di ba, nag-aayos ng upuan, nagwawalis, no, naghugas ng pinggan, basta sa kaayusan, no. Ayun kasi yung akala natin hindi na na-notice, no. Pero yun yung pinaka na-notice ng Panginoon, yung maliit na simulain, no. Kaya yung simpleng pagliligpit, no, simpleng pagbati sa mga bagong dumarating natin, no, ay napakalaki, no. Napakalaking impact niyan sa Panginoon. Yan. So, kay Jesus kasi, pag tinitingnan tayo ng Panginoon, di ba sinasabi palagi, no, pantay-pantay ang tingin ng Panginoon. So, malaki o maliit na ministry pa rin sa paningin ng Panginoon. Walang too low na gawain para sa pagmamahal kay Jesus, no. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, basta mahal mo ang Panginoon, ginagawa mo yan, ay pantay-pantayan sa Hindi porket may nag-preach dito at naglinis ka ng upuan ay magkaiba na ang tingin ng Panginoon. Parehas na ministry yun. Yan. So isipin nyo na lang may isang hari, no? Hinubad niya ang kanyang corona, tinanggal niya ang kanyang robe, tapos
yung mga beggars, hinugasan niya yung mga paa. Ganon na ganon yung ginawa ni Jesus para sa ating lahat, no? Para sa iyo, para sa akin. Okay. So, ikalawa, God rewards humble service, no? Ito yung yung pinaka-inaabangan ng lahat yung reward, no? Kasi kaya ang mga tao naguunahan, nagpapaligsahan para sa isang posisyon, no? O isang ministry kasi yung reward o yung appreciation, no? Minsan di na nga gusto ng tao yung reward eh. Gusto ma-appreciate or kumbaga, ma-honor, di ba? Gusto mapansin, no? So rewarding na kasi yung tipong mapansin ka lang, no? But then sa pagmi-minister kasi, importante yung mindset ni Jesus. Ano ba talaga ang dapat ginagawa natin sa paglilingkod, no? Kaya sobrang ingat ko din nung inassume ko yung pagpapastor dito. Syempre hindi agad-agad, no, na mag-delegate ka kasi although may existing naman, pero syempre we need to observe kung ikaw ba dun sa ministry na yon ay naka-align ka sa will ni Lord or baka kasi successful ka dun sa wrong assignment, no? Kaya we need to be very careful sa bagay na yon. Kaya kahit meron na akong initial na gustong mga iayos sa ministry, pero hindi ko pa rin siya still pinagpe-pray ko pa rin kasi baka naman dinediscern ko yung mga tao na para doon ay hindi pa pala ready, or baka pag kinausap ko ay tumanggi lang, no? Or pag dinelegate, tumanggi lang sa bagay na yun. Kasi kaya siguro nung inaano ko yung message ngayon, ito yung binigay ng Panginoon. Actually naka-ready na yung title. Nauna yung title bago yung content, no? So ibig sabihin, ito yung timely na message ni Lord before we proceed doon sa pag-aayos natin ng ministry sa church. Ayun. So, God rewards humble service because Jesus obeyed and humbled himself. God exalted him to the highest place. Di ba? Anong sinabi, di ba? Every knee will bow, every tongue will confess He is Lord. Humility leads to exaltation. Di ba? In God's time and in God's way. Kaya siguro dapat nating maunawaan na yung part na si Lord kasi yung magtataas sa mga humble, di ba? Ibig sabihin, hindi natin kailangan mag-effort, no? Ang gagawin lang natin is to do the will of God. Gawin natin yung kalooban ni Lord na kung ano talaga yung ginawa niya o ginagawa niya or dapat ginawa niya na dapat nating naging example, no? Kagaya ng evangelism, no? Ang evangelism, no, nakakayabang, no? Kasi ikaw yung nagpa-pioneer, nagdadala ng mga tao, and then pag marami kang nadala, ang dating doon ay parang tawag doon, ang daming na-credit sa iyo, no? Ang dami ko nadala sa Panginoon. Parang ganoon, nakakayabang siya. But then, alam natin before ka pa pumunta doon, may intervention ng ginawa si Lord, no? Ibig sabihin, kaya pag nagpe-pray ako dati nung nagka-campus, no? Minsan lang ako mag-campus pero pag nag-campus ako, ang prayer ko, Lord, ihanda mo na yung mga puso nila. Ihanda mo yung mga sasabihin ko sa kanila, no? Ibig sabihin, parang wala akong sariling effort. Although nag-aral tayo lahat ng nag-Sunday school tayo, nag-Bible school tayo, nag-attend tayo ng mga gawain, no? But then, pagdating doon, alam mo lahat na si Lord yung nagsalita, si Lord yung nag-ready ng puso nila, no? So, minsan lang, makikita mo, kasi pag Word of God, tapos pag mag-share ka, meron talagang mga tumatanggi, di ba? Meron talagang umiiwas, no? Pero yun yung nakaka-broken heart pag kasi makikita mo talaga na sa paglilingkod mo sa Panginoon, alam mo, nag-campus ka. Pero hindi ka ma-discourage. Kagaya nung nangyari sa amin, nung minsan na nga lang ako mag-campus, tapos pag campus namin,
pasok kami dun sa isang section, tapos may lumabas. May mga lumabas na daan-daan umexit. Tapos, ang nangyari sa kanya, ewan ko, basta nakwento ko na ata to before. Nangyari sa kanya, nag-cutting class na, tapos nakipag-inuman dyan sa poblasyon. Tapos yung mga kasama niyang mga, high school ay binetchin siya. Nag-inuman sila, binetchin siya. Tapos, yun yung kinamatay niya. No? So, taga dito lang yan sa, Bucor, taga Bucor lang siya. So, yun na pala yung last day niya, yun yung last moment, o kaya last na pagkakataon, ginawa ng Panginoon sa buhay niya para ang mangyari ay maligtas siya. Pero, lumihi siya. Diba? Ibig sabihin, si Lord handang saklolo yan. Alam ni Lord na last day niya na, pero binigyan pa siya ng chance. No? Kaya siguro, nung araw na yun, ayoko naman pumunta talaga ng campus nun. But then, na-convince kami ni Lord na mag-campus. Hapon na nun, mga alas 4 ata yun. Pagpunta namin doon, yun na pala yung huling pagkakataon ng buhay niya. No? Kung sana nagstay siya, baka ngayon, kasama natin siya naglilingkod sa Panginoon. Diba? Kaya lang, mas pinili niyang mag-cutting class, tapos nakipag-inuman. No? Ibig sabihin, nakaka-discourage yan, nakaka-broken heart pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon na, ay, sayang, sana wala na lang kaming pinalabas. No? Sana hindi na lang namin hinayaang lumabas yung mga lumabas na grupo. Ayun. So, ibig sabihin, alam natin talaga na si Lord yung author ng buhay natin. No? Si Lord yung nagsusulat. Basta umaayon tayo sa kalooban niya, siya yung nagdadrive ng ating buhay. Kaya, nung moment na pinapunta kami doon sa MNHS, nag-share kami ng Word of God, hinanda na ng Lord pagkakataon yon para merong maligtas. Ibig sabihin, pag nililid ka ni Lord para sa humble service, no, wala naman tayo dapat i-take ng credit doon. Kay Lord lahat ng credit. No? But then, we need to do yung kalooban niya. Kasi kung hindi natin gagawin, hindi humble service yon. Parang nagyayabang ka, Lord, sa ibang pagkakataon na lang marami pa akong oras. Diba? Parang ayaw mong pangunahan ka ni Lord or ayaw mong gawin yung kalooban ni Lord kung meron siyang pinapagawa sa iyo tapos hindi mo rin ginagawa. No, sabi nga sa Proverbs 22 verse 4, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Ano bang gusto natin, di ba? Lahat naman tayo, common interest natin, yung mahabang buhay, kayamanan, at karangalan. But then, pag hindi natin ginalang si Lord, hindi tayo nagpakumbaba, no? Hindi natin ma-achieve yan. Gusto lang pala yung sikreto, no? So, kung gusto natin ng mahabang buhay, kayamanan, at karangalan, we need to honor God, di ba? At maging humble. I-honor mo si Lord at maging humble. Kaya praise God, di ba? Tayo, kinukomit natin talaga yung gawain, di ba? Na-attend tayo sa oras ng gawain kasi we honor God, no? And then, bilang paggalang at pagiging humble, di ba? Merong mga mayayaman, sinasabi nila, ayoko magsimba kasi pag nagsimba ako, sobra-sobra na yung blessing ko. Diba? May mga ganun sila di ba? Para sa iba na lang. No? But then, pag ang yabang kasi ng dating, ibig sabihin, lahat ng hindi nagsisimba ay nagbibigay ng kayabangan. Diba? Sa Panginoon. Ibig sabihin sinasabi, hindi kita kailangan, blessed na ako. Parang ganun. No? Kasi akala lang nila, ang pagsisimba ay blessing. Blessing lang, no? Pero ang pagsimba kasi, dapat ito ay lifestyle. Diba? Dapat lifestyle natin, kasi parte ng buhay natin yung pagsunod sa Panginoon. Kasi bilang paggalang natin at pagpapakumbaba, no, sa Panginoon. Kaya, kung ikaw ay matagal nang gumagalang sa Panginoon at nagpapakumbaba, no, angkinin mo na yung mahabang buhay, yung kayamanan at karangalan. Baka naman hindi mo kasi sinisingil si Lord. No? Singilin natin si Lord. Lord, nakita mo yung pagpapagal ko sa iyo. Lord, baka naman, di ba? Mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Yan. So si Lord ang nakakita ng bawat isa ng mga puso natin. Yan. Sabi sa Matthew 23 verse 11 to 12, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo.
ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Diba? Ayan ang yung verse na sinasabi ko. No? Sa James 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. O, diba? Ibig sabihin, ang daming verse na nagsasabi, no, ibig sabihin, totoo. No? Huwag nating gawing goal ang recognition o kaya yung palakpak. No? Nakakatawa yung isang pastor dito sa Pilipinas, di ba? Pag bago siya mag-preach, tatawagin siya, tapos 30 minutes siya pinapalakpakan. 30 minutes, nagtataka ako, at tagal matapos, napalipat kasi ako sa channel na yun. Tapos tinawag na siya. Tapos, 30 minutes siyang pinapalakpakan. Gusto ko kasi marinig sana kung paano siya mag-preach. Tapos, ang tagal, 30 minutes na. Grabe yung airtime, di ba? Na nagbabayad sila ng ganong kalaki sa media para ma-on air lang yung palabas. Tapos 30 minutes, papanoorin mo lang palakpakan ng mga members. Grabe naman yun. Di ba? O ang cloth, namakbo siyang senador. Ayan. So, ang tunay na reward ng Diyos minsan ay hindi dito sa lupa. No? Akala kasi natin lahat dito sa lupa, no? Yung reward. Pero, may mga reward dito sa lupa. Pero ang tunay na reward ni Lord ay nasa langit. Diba? Kagaya ng sabi ni Jesus sa Luke 14 verse 14, sa ganoon ay pagpapalain ka dahil kahit hindi ka nila masusuklian, ang Diyos ang magsusukli sa iyo sa araw ng muling pagkabuhay ng matuwid. Ibig sabihin, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Sa sa langit na talaga, no? Ibig sabihin, kung meron ka matanggap na reward dito, hindi pa yon, diba? At kung hindi ka naman masuklian o mabigyan ng reward dito, huwag kang mag-alala kasi sa langit, merong reward, no? At kapag si Lord ang nag-reward o nagbigay ng natin, recognition, ay syempre, yun yung perfect, no? Minsan pag inawardan tayo dito sa mundo, parang, ano ba yan? Hindi ko naman deserve to. Meron mas deserve. Parang ganon. Choosy pa tayo pag binigyan tayo ng reward dito sa lupa. Di ba? Or recognition. No? Parang sa dami ng tinanabaho ko, ito lang. No? Si Lord, hindi tayo magaganon. Alam ni Lord kung paano tayo bibigyan ng reward according sa desire ng ating puso. Yan. So, kaya maglingkod tayo ng may heaven in mind. Sabi nyo nga, heaven in mind. Diba? Yung mindset ni Jesus, ayun yung dapat na maging mindset natin, diba? For we have the mind of Christ, no? Ayun yung dapat nating isaalang-alang bilang paglilingkod natin sa Panginoon. No? Maglingkod tayo ng may heaven in mind, hindi popularity sa earth, diba? Nakakatuwa kasi maraming sikat, diba, na pastor, pero nakikita mo, meron pa rin silang humble service, no? Still, no, ginagampanan pa rin nila yung tungkulin nila sa Panginoon. Minsan, may nabasa pala ako, ano ba yun, kahapon, na sana lang yung mga pastor na sumisikat ay hindi tawag doon, maakit doon sa mga palakpak, di ba? Sa mga parangal. Kasi minsan, nagiging nagiging fanatic yung mga Christian, no? Based dun sa mga pastor na sikat. Halimbawa, gustong-gusto nila umattend ng, 'di ba? Totoo naman, pag may pumuntang sikat na pastor dito sa Pilipinas, lahat tayo kahit sa Luneta, sa Cuneta, Astrodome, pupunta talaga tayo, no? But then dapat we are excited dun sa gagawin ng Panginoon. Tandaan natin, wag tayo mamili ng mga preachers, no? Ang piliin natin kung talaga bang ginagampanan nila yung tungkulin nila sa Panginoon na merong humble service, no? At isa pa, no? Pag namili tayo ng pastor, ibig sabihin naging fanatic tayo doon. Ibig sabihin, mas lamang na siya kaysa kay Lord, no? Okay lang naman na umattend sa mga ganon, but then yung heart natin dapat doon tayo sa gagawin ng Panginoon. Ibig sabihin, sa mata ni Lord, no, kahit gaano kasikat yung mga pastor na nakikita natin o na papanood natin, ay sa lahat ng pastor
sa mata ng Panginoon ay pantay-pantay. Pero ang tinitingnan ni Lord doon ay yung humble service. Yan. So, total pinag-usapan na natin humble service. Yan. Point number 3. Ikatlo, humble service is who we become, not just what we do. No? Kaya being a servant is more being a servant is more about being, not just doing. No? Ibig sabihin, sinasabuhay na natin. Hindi lang yung ginagawa natin, no? Hindi lang ito task, di ba? Ito ay character. Hindi lang ito paminsan-minsan, no? Kagaya ng sinabi ko, dapat ito ay lifestyle, no? Lifestyle natin yung humble service. Ibig sabihin, nagsimula ka sa maliit na gawain o nagsimula ka sa maliit na paglilingkod sa Panginoon, maging faithful ka doon, no? Tandaan natin, pag pinagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka din sa malaki, no? Ibig sabihin, tinitingnan ni Lord kung gaano ka ka-faithful sa paglilinis mo ng church, sa pag-aayos mo ng upuan, di ba? Kung gaano yung dedication mo sa maliit na bagay. Ibig sabihin, kapag ready ka na sa mas malaki, syempre, pinopromote o ini-increase ni Lord yan, yung ministry na pinapagawa sa atin. Yan. So, hindi lang ito big moments. Minsan, di ba, pag may mga events, yan, ganadong-ganado tayo lahat, no? Tandaan natin, ito ay small, everyday faithfulness, no? Gaano ba tayo ka-faithful sa ginagawa natin sa Panginoon? Baka naman, mga eventually. Alam mo ba, eventually, ginagawa namin joke yan noon. May mga members ng church, kapag may event, nandoon. Active na active, akala mo, kasama siya from start ng church hanggang sa present. Pero tuwing event lang sila na-attend. No, tinatawagan na si eventually. No? Kasi nandun lang talaga sila, very active, no? Sobrang active, sobrang active. Nagbubuhat ng mga upuan, ganyan-ganyan. Talagang grabe, no? Kala mo sa hirap at ginawa ng church kasama. Pero pag event, nandoon. Kitang-kita mo sila. No? So, wag lang tayo gano'n, no? Dapat everyday faithfulness, no? Everyday na kahit maliit, no, o malaki yung pinapagawa ng Panginoon, maliit na gawain o malaking gawain, gawin natin yung best natin, no? Yung prayer meeting, yung Sunday school, lahat ng gawain, no? Hindi lang yung Sunday service, hindi lang yung anniversary, no? Gawin nating pantay-pantay. Kung gaano ka-best yung ginagawa natin sa mga gawain na malalaki, ganun din dapat sa maliliit, no? Humble service. No, hindi mo kailangan maging sikat na missionary para masabing naglilingkod ka sa Diyos. Minsan, humble service is smiling and greeting, no? Alam niyo ba sa dati masungit ako na wala lang, dadaan-daan lang ako, no? Pero nakakatuwa nga sa PL mong ko pa natutunan na pagpapasok ka ng building, babatiin mo yung guard. Diba? Pag pauwi ka na, magbababay ka sa guard, no? Sa mga naglilinis sa maintenance, sa utility, talagang ganon. So, from that, no, kahit yung nag-aayos ng parking, natuto din ako doon mag-thank you, hindi ako nag-thank you Pero doon ako natuto ng mga maliit na bagay na ganon, no? Kaya sabi ko, wow, 'di ba? Kaya pala yung PL mo kasi University of Values, no? Kaya pala University of Values kasi ganon. Pag binati ka nila, syempre mapapabati, magsusungit ka ba, 'di ba? Paunahan na lang, no? Pag punta ka ng PL mo, paunahan na lang magbatian, no? Kasi naging na siya, culture, no? Magandang culture kasi nga naman, pinopromote nga naman na ang resulta, no, ng mag-aaral doon sa PL mo ay hindi lang magaling sa research, hindi lang magaling sa academics, kundi God-loving individuals, di ba? Ibig sabihin, dapat nga naman talaga, no? Ganon. So, kung sa labas, no, sa labas ng church ay ganon, dapat mas maging ganon din tayo, no? So, ibig sabihin, yung simpleng pag-greet, no, ng mga tao ay humble service, no? At nakikitaan na, siya lang yung nag-greet paano kung ikaw lang yung nag-greet, di ba? Alam mo, pagpapasok ka sa trabaho mo, sa school, no? O sa mga kasama mo, sa mga kapitbahay mo, diba, nag-good morningan ba kayo? Kasi iba, walang ganun no? Kaya
nag-aaway-away magkakapitbahay eh. Diba? Kasi hindi nag-good morningan eh. No? Pero yung mga kapitbahay namin sa Bimapa, pag lumalabas kami doon, nag-good morningan kami doon. Ayan. So, maganda na maging best practice din natin, no? Kahit na kala natin wala lang, no? Kasi doon nakikita yung pagiging Kristiyano natin. Doon nakikita yung si Jesus sa buhay natin. Ano pa? Listening patiently to someone's struggle. Minsan nakakapagod. Halimbawa, ikaw din, nag-i-struggle ka rin. Meron ka rin pinagdadaanan o pinagtatagumpayan. Tapos makikinig ka pa doon sa taong may ganun din, may pinagdadaanan, may pinagtatagumpayan. Minsan hindi mo alam, tara, magdramahan na lang tayo. Parang ganun, di ba? Pares tayo palang pinagdadaanan. Parang, imbis na may magpalakas din ng loob mo, kailangan mo rin may magpapalakas ng loob mo, kailangan mo rin may makikinig sa'yo, pero ang nangyari, kailangan mo pa makinig sa mga taong may pinagdadaanan. Tapos, napuspos ka pa ng banal na spirito. Ayun yung pinakamaganda doon. Kasi, nung tapos na siya magsalita, nag-advise ka na. No? Yung advice mo para sa'yo din. Ibig sabihin, kung same yung struggle nyo, or parehas kayong pinagdadaan, nahihirapan kayo, ganyan. Tapos nag-advise ka sa kanya, syempre kailangan mong ipamuhay yung in-advise mo. Napuspos ka ng Holy Spirit, ginamit ka niya para i-rebuke or mag-encourage. So, na-encourage ka na din doon sa ginamit mong words. Ginamit na Lord yung labi mo para sabihin yung mga words na yun. So, na-encourage ka na din. So, parehas kayong, kumbaga, na-encourage. No? Kaya, importante, at wag natin palampasin yung mga pagkakataon na gano'n, no? Kahit ikaw ay may pinagtatagumpayan din. Makinig tayo, try natin, di ba? Na makinig. Kasi, importante talaga yon na meron pa rin tayong nasasharean, di ba? Mas masarap pa nga mag-share pag may pinagdadaanan ka. Mas masarap pag-minister kapag may pinagdadaanan ka. Kasi, doon mo nakikita kung gaano ka-faithful si Lord. Doon mo nakikita na si Lord ay gumagawa ng kahanga-hanga at kamangha-mangha. Isipin mo, dalawa yung napag-ministeran ni Lord, nakinig ka lang sa isang tao. Napag-ministeran yung taong pinakinggan mo at napag-ministeran ka din ni Lord directly. Kasi ginamit niya yung labi mo, ginamit niya yung buhay mo mismo para i-rebuke ka na alam mo naman pala yung salita ng Diyos, pero hindi mo pa shineran yung sarili mo, o hindi mo pa in-encourage yung sarili mo, o hindi mo pa din-discourage yung discouragement mo, no? Kaya nangyari, nagpadala pa si Lord ng nag-i-struggle para makita mo yung kamahang-hamangha at kahanga-hanga niyang gawa na kaya kang pagministeran ni Lord sa pamagitan ng struggle ng ibang tao. Ayan. So, ganun kumilos si Lord, no? Kakaiba, di ba? Mysterious ways. No? Helping without posting it on social media. Naalala ko to si Christian eh. Very Christian talaga, no? May ibang nag-post sa kanya, no, sa social media, no? Christian naman eh, di ba? Hindi naman nila alam kung sino yung Christian yung mga nanonood. Basta si Christian, no? Kitang-kita talaga yung pagiging Christian niya. No, wala naman din nagsabi sa kanya na gawin yung bagay na yun. Ewan ko kung anong naisip ni Christian, no? Nagsara ang Bucor sa housing. So, walang choice si Christian kundi, ewan ko saan siya sasakit, sa SLEX ba? Yun. So, napapadaan siya sa 7-Eleven. Tapos, meron dong matanda, kung ewan ko ba't na burden to si Christian. Hindi ko alam, baka gano'n lang siya talaga, o kasabwat niya yung nag-video. Di ba? Baka, post mo ako magbibigyan akong tinapay ba yun? Ayun. Binigyan niya ng tapos, wala, nakot lang yung ng mga tao yung attention niya. Nakasakay sa jeep yung nag-video. Nakot yung attention niya na, bakit ganun? Diba? Talang binigyan niya. Parang, di ba, faith in humanity restored. Diba? Minsan, yung mga ginagawa nating small o humble service, hindi mo alam, marami na palang napagmiministeran. Nakikita ng mga tao yan. Hindi lang si Lord yung nakakita. Akala mo walang nakakita sa'yo. No? Kaya mag-ingat ka. Mabuti na lang si Christian, ganun yung nabidyo sa kanya. Hindi kung anong kalokohan o kasalanan. Di ba? Mag-ingat tayo kasi akala natin walang nakakita. Pero may mga hidden camera pala, di ba? At magugulat ka lang, naging content ka na, di ba? Sa Facebook o sa social media, no? So, helping without posting on social media. Meron ding mga vlogger, nababasa ko yung mga comment, sabi,
Ang daming nasalanta, hindi man lang kayo tumulong. Tapos nag-reply sila, sabi, hindi po namin pinupost yung mga ano namin, mga tulong namin, o nagtumulong na po kami sa ganyan. Hindi lang namin pinupost. Kasi purong post nila, purong nakakatawa lang, ganon. So may mga ano kasi content creator na hindi talaga sila nagpo-post. Kasi pag nag-post sila, lahat ng ginastos nila para sa tulong nila, mababawi din nila. No? Kasi ang laki ng kinikita eh. No? Minsan, ayun yung ano, poverty porn, tawag yon. So, ibig sabihin, pinagkakakitaan pa yung mga nasalanta dahil kapag pinuhos nila yung tulong nila doon, maraming manonood, maraming may inspire, tapos nakamonetize yun, no? Babayaran sila ng ano, kasi sobrang dami ng ads, sobrang dami ng ano, nanonood. So, kumikita rin sila doon, no? Hindi lang hundreds, no, thousands yung kinikita nila. Sumusweldo sila doon. Kaya hindi sila nagpo-post, no? Alam niyo ba, simpleng comment, simpleng react ay binabayaran sa ano, social media, no? Kaya may mga ano yung ginagalit ka. Halimbawa, 'di ba, nag-aaway ang mga ano ngayon, vice president at presidente, no? Tapos meron pang mga ibang kulay, di ba? So, pwede magpo-post ka ng, kahit hindi ka pro, magkunyari pro ka, iti-trigger mo lang yung mga tao. Tapos magko-comment sila ng hatred, ganyan-ganyan. No? Tapos sa kabilang page mo, ganon. Ibig sabihin, may mga nanti-trigger lang talaga sa Facebook. Tapos may mga, di ba, magko-comment, nagre-reply pa sila dun. Para lalo ka matrigger. No? So, habang rumadami yon, kumikita sila na malaki. Trabaho nila yun. No? So, ibig sabihin, huwag na tayo mag-participate sa ganun kasi kumikita lang sila sa pamagitan ng damdamin mo. Diba? Kaya natuto na rin ako na sabi ko, ay, ayoko na nga ng politics, no? Ayoko nang isipin yung politika. Pagparin na lang natin sila. Tapos na, di ba? Tapos, na lang natin, maglingkod na lang tayo, gawin natin pinapagawa ng Panginoon. Di ba? Yung go signal lang na lagi na inaan ng Panginoon ay go, di ba? Mag-disciple tayo, mag-share tayo ng Word of God. Yan. So, hindi mo kailangan sa pagtulong mo o kung totoong humble service siya, hindi mo kailangan i-post sa social media, no? Pero may mga, alam mo, yung mga outreaches natin, kaya natin pinopost yon yung mga yon kasi may mga sponsors na gusto, syempre, makakita na accomplishment report natin. Kaya tayo nagpo-post. Kaya baka, don't get me wrong, ay, burahin na natin yung mga na hindi naman ganun, no? Kasi naghihingi rin sila ng report doon sa ginawa nilang mission doon sa ating mga ministry. Kasi syempre, nag-ask tayo ng help, so meron tayong pinapakita, no? Ay, ibang usapan na lang pag nag-monetize yun, no? Eh, kasalanan na nila yun. Kasi, pero pag nag-monetize naman, alam natin gagamitin pa rin natin sa gawain ng Panginoon. Hindi naman natin gagamitin para sa pansarili natin. Yan. So, kung may makaka-describe sa atin, sana masabi nila, he, she is a servant of God. Diba? Napakaganda pag ang description sa atin, pag halimbawa, tinawag tayo, diba? Ang lingkod ng Diyos. Diba? Kaya yung nilalagay ko sa Facebook ko, servant of the living God. Diba? Kasi ang napakasarap na pakinggan na tayo'y mga alipin, di ba? O servant of the living God, no? Hindi dahil sa title natin, kundi dahil sa puso natin, no? Hindi dahil pastor ako o anong title mo sa church, no? Pero dahil meron tayong heart, no? Mindset of Christ, no? Yung nakaayon sa mindset of Christ. Ang pagiging servant ay nasusukat sa kung gaano kataas ang ating ministry role. Kundi, hindi dahil sa kung gaano kataas ang ating ministry role, kundi kung gaano kababa ang ating puso sa harap ni Lord. Diba? Hindi sa laki ng ministry natin ginagalawan, hindi sa liit, no? Pero kung gaano, diba, kababa o kahumble yung puso natin sa harap ni Lord at syempre sa harap ng mga tao. Yan. So, ang tanong, are you here to serve or to be served? Yan. Is your attitude like the world or like Christ? Challenge natin sa bawat isa this week.
Diba? Start small. Um, Intentionally serve someone without expecting anything in return. Diba? Try natin, no? Baka yun pa yung makapagpasave ng ating family members, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kasama sa work, ng ating mga kasama sa school, diba? So sa kahit saang aspeto. Pero pag tumulong kasi tayo or nag-minister tayo, huwag tayo maghanap ng kapalit. Diba? Kasi kung ang nagmi-minister tayo o nagsaserve tayo, dahil in-expect natin, meron tayong reward or merong balik sa atin, ay, nako, no? Kasi ang mangyayari nun, mabibigo ka lang, no? Sunod, change mindset. Hindi ito act of service, no? Kundi life of service. Sabi nyo nga, life of service. Tapos, higit sa lahat, follow Jesus' example. Ayan. Sabi, the towel, not the throne. Diba si may karapatan siya sa verse 6, diba, na ang ining, diba, karapatan niya na ang ining yung pagiging Diyos niya dahil o kaya kapantayin yung Diyos, pero mas pinili niya yung towel, diba, kaysa yung throne. Tayo din, hindi natin yung towel, no? Not the throne. So anong context no? Jesus' hands wash feet before inako siya sa cross, diba? If we call ourselves followers, let's take the towel today. Yan. So, ang pangalan na ito ay spiritual. It can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangalan ito, dapat kung munang ialay ang iyong buhay sa Panginoon sa Kristo. Upang lubos ang inako sa pangalan ito, dapat mong unang tanggapin si Yesu Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas sa pamamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me from all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord. And I confess it in my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name.